Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang nating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod, ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting nagbabalak ng pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na pag-away walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid ng maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan kahit na kanino'y
walang pakundangan. Parurusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino habang lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya siya ay ginagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Tayo pong lahat. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako naway mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging pasunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurikan namin, Panginoong Kristo. Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, patungo sa langit na ating tunay na tahanan, ay parating ipinakikita sa atin ang hamon ng pagkakaisa ng salita at gawa.
Kaya nga sa unang pagbasa pa lamang nahango sa aklat ng mga kawikaan, hindi sapat ang magsabing umiibig ka sa Diyos, pero hindi nakikita ito sa buhay mo sa araw-araw, sa pag-ibig sa iyong kapwa. Kaya't pagdating sa Ebanghelyo ay makikita natin sino ba talaga ang ina at mga kapatid ng Panginoon. At ang tugon ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa buhay, napakahirap na ang tao'y umasa lamang sa kanyang sarili. Kapag ang tao'y umasa lamang sa kanyang sarili, ay makikita natin ito'y nagbubunga ng kapalaluan at kinukuha niya ang pwesto o lugar ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya siya ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin, sinasabi sa English, idolatry causes sterility. Kapag tayo umaasa lamang sa ating sarili at ang sinusunod lamang natin ang ating kagustuhan, ito ay makapagpapalayo sa atin sa tunay na layunin ng ating buhay. Kaya't madalas nating sinasabi, isa lamang ang layunin ng ating buhay dito sa lupa at sa kabila. At ito ay makaisa ang Diyos. Kaya nga sa pagsisimba ay pinaalala sa atin ang katotohanan ito. Kaya narinig natin sa Salmong Tugunan, pangunahan mo ako, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kautusan. Kaya't hiwalay sa Diyos, hindi natin makikita ang kahulugan ng buhay. Hindi natin makikita ang ating patutunguhan. Ngunit kasama siya, kumapit tayo sa Kanya at makikita natin tunay na maganda ang buhay sapagkat tayo anak ng Diyos at ang Diyos ay mayroong magandang balak sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa ang mga salita ng Diyos na narinig natin ngayon ay tunay na tumimo sa ating isip at puso upang makita natin magkaugnay parati ang ating salita at gawa sa araw-araw. Amen. Magsitayo na po. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Tutugon tayo, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo pong lahat, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwirang harapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At tinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan, at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo, naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At tinawang isabuhay sa araw-araw ang pangyayari at kapayapaan ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon.
Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabubuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang maalay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, kami ang nakikinabang, kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama, kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya.
Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, ang aming kapatid at manunubos. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maius Dei Peccatis, peccata mundi, nona nobis pacem, nona nobis pacem, nona nobis pacem. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin nga ng Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina namin, patron ng makasaysayan, simbahan ng marasuhin, pagpalain mo po ang parokya, bayan ang aming pamilya, tulungan mo kami lubos na magmahal, sa kapwa at mga kaaway, kami ay patnubayan sa aming paglalakbay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.